Matapos po ang ilan sa mga kilig moments patungkol kay Miss Kim Chu and Mr. Paulo Avellino, nagsusurround na ngayon parang wildfire sa social media ang di umano nakasal daw ni Kim at ni Mr. Paulo Avellino. So syempre tayong mga Kim Pao fans, tayo pong mga supporters po nila, we are so happy to hear those news, 'di ba? Pero syempre, mas magiging happy tayo kung maglalabas sila ng ebidensya patungkol sa bagay na yan. At isa rin sa mga pinag-uusapan ngayon ang patungkol daw di umano kasi may kumakalat din sa mosang.ph na si Mr. Paulo Avellino di umano ay na-offend daw dun sa nilalaman ng prenup. So ano nga ba yung prenup? Para lang po sa kaalaman nating lahat. So yun, sa gitna po kasi ng patuloy na ingay sa showbiz tungkol kina Kim Chu at Paulo Avellino or Kim Pao, muling uminit ang usapan matapos kumalat ang balitang handa na umano silang magpakasal. Kasunod nito ang issue ng prenuptial agreement or prenup na umani ng sari-saring reaksyon online. Ayon sa isang ulat ng entertainment column, naging mainit ang discussion ng netizen dahil may mga nagsasabing dapat daw magkaroon ng prenup ang dalawa para protektado ang asset ng bawat isa, lalo na umano si Kim na may naipundar na negosyo. Pero ang mas lumaki pa ang usap-usapan na na-offend daw di umano si Paulo Avellino sa issue ng prenup na para sa ilan ay tila nagpagdududa sa kanyang kakayahan bilang lalaki at partner. So dito po nagsimula yan. Ang simula ng usap-usapang engagement rumors ay nagsimula ang lahat sa mga chika online at showbiz reports na tila may proposal na di umano na naganap between Paulo and Kim. May meet the parents o pamamanhikan na raw na naganap at may usap-usapan na kasal na sila sa ibang bansa. Ang bilis, diba? It was written sa Tonight Abante Tonight News. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa dalawa, lumakas ang fantasy narrative ng fans ng Kim Pao na matagal lang sumusuporta sa tambalan. So, about naman sa prenup issue. So, ito daw yung prenup issue na to protect yung mga assets po nila, yung mga naipundar nila bago sila pumasok sa marriage. Ang pinakasentro ng issue ay ang prenup agreement. Sa showbiz discussion, may nagsasabing practical ang prenup, may nagsasabing insulto ito sa relasyon, at may nagsasabing para ito sa proteksyon ng kayamanan ni Kim. Kunit kung may ibang pananaw na mas sensitibo, ang prenup daw ay nagiging simbolo ng kawalan ng tiwala. Para sa ilan, parang sinasabi nitong handa ka bang maghiwalay bago pa ikasal. Sa mga discussion sa isang showbiz column, binanggit pa na hindi raw dapat maliitin si Paulo dahil hindi naman alam ng publiko ang tunay niyang yaman at estado sa buhay. So, yung issue naman na na-offend si Paulo, ano nga ba yung pinagmula ng issue? Ang claim na na-offend si Paulo Avellino ay nag-ugat sa mga opinyon sa segment sa social media, talk show at commentary videos. Netizens reaction na nagsabing insulto sa pagkalalaki ng prenup. May mga pahayag pa sa entertainment commentary na ganito ang dating. Ang prenup ay tila pagdududa sa kakayahan ng lalaki na mag-provide. Dahil dito, lumabas ang narrative na maaaring ma-offend si Paulo lalo na't siya ay kilala bilang tahimik at hindi mahilig mag-flex ng yaman o personal na buhay. Gayunpaman, mahalaga ring linawin na wala pang opisyal na pahayag si Paulo Avellino na na-offend siya. Lahat ay galing lamang sa mga commentary at espekulasyon. Wala pong ganyang mga balita. So para lang sa reality check, ano ba talaga ang ugat ng issue? Kapag inalis ang ingay ng social media, makikita ang tatlong pangunahing layer. Number 1, yung showbiz speculation. Wala pang kumpirmasyon ng engagement na naganap. Wala pa pong engagement. Wala pa pong mga balita na nagkalat ngayon patungkol dyan. Parang that's just an imagination and speculation coming from the netizen and of course sa ilang mga vloggers and showbiz news, 'di ba? So, and of course, syempre tinitingnan din dito yung netizen culture. Gustong-gusto ng mga fans sa mag-advance story ng love team.
Siyempre kapag naisip natin na matapos yung kanilang mga pag-amin, yung magaganda nilang sinabi doon sa kanilang mga tour, 'di ba? Parang ang ending nun kasala na talaga kasi parang nakapili na talaga si Miss Kim Chu kung sino talaga yung gusto niya, 'di ba? And of course, sa sensitivity sa prenup topic sa Pilipinas, madalas pinag-aawayan niya, nakalink sa trust issue at minsan romanticize at minsan demonize, no? So dahil diyan, yung opinion ng pagkakaroon ng prenup ay sinasabing ito'y malaking insulto. Sa totoong buhay, ang prenup ay hindi insulto. Ito ay legal na proteksyon, ito ay isang financial clarity at agreement bago magpakasal. Pero sa emosyonal na pananaw ng tao, maaari itong maramdaman na pagdududa, lalo na kung hindi na pag-usapan ng maayos. Kaya nagiging sensitibo ito sa public couples tulad ng Kim Pao. 'Di ba? Mas malaki yung isyung public ownership ng love story. Ang mas interesting dito, hindi lang prenup o engagement. Ang tunay na nangyayari, ang relasyon ng celebrity ay nagiging public project, ang fans ang gumagawa ng storyline, at ang bawat detalye ay pinapalaki. Kaya kahit simpleng usap tungkol sa prenup, nagiging mas may tampuhan, may na-offend, at may issue ba sa relasyon. So, sa kabuuan po, may mga ulat ng engagement speculation tungkol kay Kim Chu at Paolo. May mga lumabas na issue bilang side discussion sa prenup at na-offend si Paolo ay wala pong kumpirmasyon. Pawang haka-haka lamang lahat yan. Mas malinaw na ito ay produkto ng social media speculation kaya actual na pahayag ng aktor. So, sa akin pong pananaw, ang tunay na relasyon kung meron man o wala, hindi dapat hinusgan base sa prenup issue o online chika. Sa dulo, mas mahalaga ay ang komunikasyon at respeto sa pagitan ng dalawang tao at hindi sa opinyon ng publiko. Ito lang po isipin ninyo, kung magaganap man po ang wedding ng Kim Pao, no, ni Kim Chu at Paolo Avellino, kung magaganap man ang engagement, napaka-imposibleng malihim yan. Napaka-imposibleng hindi lumabas sa publiko yan. If you remember one of the artists, si Miss Loisa Andalio, si Miss Ronnie Alonte na kanyang napangasawa, ay maghahabla para dun sa mga taong naglabas sa mga photos at mga kaganapan sa kanilang kasal. Dahil pinagbawal niya po yun, meron silang NDD or non-disclosure patungkol sa pagbubuntis si Loisa at patungkol sa kanilang kasal. Ayaw niya po nilang isa publiko kasi gusto po nila mas maging parang sa kanila na lang, no, parang yun yung gusto nilang kaganapan. Pero dahil mga public figures sila, hindi po maiiwasan na lumabas. Ganon din po si Kim at Paolo. Mas sikat po si Kim at Paolo, mas lalo na. Ang dami pong mga magpipiesta dyan sa mga social media at napaka-imposible na walang lalabas ni isang resibo na konkreto talagang nangyari, hindi edited at talaga masasabi mong legit, 'di ba? Kaya sa ngayon, syempre tayo pong mga Kim Pao fans, gusto natin maganap yung napaka-ingranding kasal para kay Kim at Paolo. Pero deserve din naman ni Kim na ipagsigawan ni Paolo sa buong mundo na mahal niya si Kim at ikakasal siya kay Kim. At buong puso niyang pakakasalan si Kim. Hindi dahil sa kung ano pa man, hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa pagpirma ng mga prenup issue na yan, 'di ba? Deserve ni Kim na makatagpo ng isang tamang lalaki dahil maraming beses na po siya na nasaktan at maraming beses na rin niyang naranasan ang hindi kagandahang mga experience patungkol sa kanyang past relationship. And I hope and I pray na si Paolo na talaga ang makapagbigay sa kanya noon. Maraming fans ng Kim Chiu at Paolo Avellino ang talagang naapektuhan tuwing may lumalabas na balita tungkol sa kasal, wedding plans o anumang issue na may kinalaman sa kanilang relasyon. Kaya kung may usap-usapang nagkaroon daw ng barrier o balakid sa umano'y plano nilang wedding at nalungkot si Paolo, natural lang na maraming fans ang maging emotional at curious. Sa totoo lang, malaking factor dito ang sobrang lakas ng chemistry ni Kim at Paolo. Simula nang magsama sila sa mga proyekto, maraming tao ang nakakita ng genuine comfort, sweetness at respeto nila sa isa't isa. Kaya bawat simpleng tinginan, asaran o pagiging supportive nila ay binibigyan agad ng malalim na kahulugan ng fans. Kapag may lumabas tuloy na balitang parang may problema o hadlang, mabilis itong nagiging emotional topic online. Kung sakaling nalungkot man si Paolo, posibleng dahil napakalaki ng expectations ng publiko sa kanilang relasyon.
Hindi biro ang pressure sa isang love team o tambalan na halos lahat ng kilos ay sinusubaybayan. Minsan kahit simpleng issue o misunderstanding, lumalaki dahil sa social media at iba't ibang interpretasyon ng netizens. At bilang pribadong tao rin, maaaring gusto lang nilang protektahan kung ano man ang tunay na estado ng kanilang samahan. Isa pa, mahalagang tandaan na hindi lahat ng lumalabas na balita ay kumpirmado agad. Sa showbiz, maraming headline ang napapalaki dahil alam nilang interesado ang publiko sa Kim Pao. Kaya mas mabuting tingnan muna kung may direktang pahayag mula kina Kim o Paulo bago maniwala sa lahat ng detalye. Pero kung pag-uusapan ang emosyonal na side nito, maintindihan kung bakit maapektuhan si Paulo. Kilala siya bilang tahimik at reserved na tao. Hindi siya iyong tipong laging vocal sa feelings. Kaya kapag napapansin ng fans na tila malungkot o tahimik siya, agad itong binibigyan ng kahulugan. Sa kabilang banda, si Kim naman ay kilala sa pagiging cheerful at positive. Kaya kapag may issue silang dalawa, gusto rin ng supporters na sana ay manatiling matatag ang connection nila. Ang magandang makita rito ay kahit maraming intriga o usap-usapan, nananatiling suportado ng fans ang tambalan nila. Marami pa ring naniniwala na mas mahalaga ang tunay na samahan kaysa sa pressure ng wedding o labels. Hindi naman kailangang madaliin ang kasal para masabing seryoso ang dalawang tao sa isa't isa. Ang importante ay may respeto, tiwala, at happiness sila bilang magkaibigan man o higit pa roon. At dagdag pa rito, minsan ang ganitong mga balita ay lalo lamang nagpapatunay kung gaano kalaki ang impact ng Kim Pao sa mga tao. Ibig sabihin, invested ang publiko dahil may nakikita silang kakaibang kilig at sincerity sa tandem ni Kim at Paulo. Kaya bawat balita tungkol sa kanila ay agad nagiging mainit na usapan online. Para sa akin, ang ganitong balita tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino ay nagpapakita kung gaano ka-invested ang publiko sa kanilang tambalan at personal na buhay. Kapag may usapang wedding plans, barrier, o lungkot na nararamdaman ng isa sa kanila, agad itong nagiging emosyonal para sa fans dahil marami ang umaasang maging totoong masaya ang dalawa hindi lang on-screen kundi pati off-screen. Sa tingin ko rin, malaking epekto rito ang sobrang taas ng expectations ng mga tao. Dahil sa natural nilang chemistry at closeness, parang maraming fans ang gustong makita na mauwi sa seryosong relasyon ang samahan nila. Kaya kapag may balitang parang may hadlang o hindi natutuloy ang isang plano, nagiging dramatic agad sa paningin ng publiko. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat ng lumalabas online ay buong katotohanan. Minsan, napapalaki lang ang issue dahil sa social media hype at interpretasyon ng netizens. Hanggat walang malinaw at direktang pahayag mula kina Kim o Paulo, mabuti pa ring maging maingat sa paniniwala sa mga kumakalat na kuwento. Kung totoo mang nalungkot si Paulo, normal lang naman iyon bilang tao. Kahit celebrity sila, may emotions pa rin sila at posibleng naapektuhan ng pressure, expectations o intriga sa paligid nila. Hindi madaling mabuhay na halos bawat kilos ay binabantayan at binibigyan ng kahulugan ng publiko. Ang isa pang napapansin ko ay kahit maraming issue, nananatiling matatag ang suporta ng Kim Pao fans. Ibig sabihin, malakas talaga ang koneksyon nila sa audience. Marami ang naaaliw at kinikilig dahil nakikita nila ang pagiging komportable at genuine ng dalawa sa isa't isa. Sa huli, mas maganda pa rin kung hayaan silang magdesisyon sa tamang timing ng mga bagay-bagay sa buhay nila. Hindi kailangang madaliin ang kasal o relasyon dahil mas mahalaga ang tunay na happiness, peace of mind at mutual respect ni na Kim at Paulo kaysa sa pressure ng publiko. Ang balitang may umano'y naging balakid sa plano ni na Kim Chiu at Paulo Avellino at sinasabing nalungkot si Paulo ay talagang isa sa mga usaping mabilis pumukaw ng emosyon ng fans. Hindi ito nakapagtataka dahil sa dami ng taong sumusubaybay sa kanilang tambalan. Sa bawat proyekto, guesting at simpleng interaction nila, mas lalong lumalakas ang paniniwala na marami na may espesyal na koneksyon talaga ang dalawa. Kaya kapag may lumalabas na balitang tila may problema o hadlang sa kanilang samahan, maraming supporters ang naapektuhan at napapaisip kung ano nga ba talaga ang totoong nangyayari. Sa totoo lang, makikita rito kung gaano kalaki ang impact ng Kim Pao sa entertainment industry at sa publiko. Hindi lang basta love team ang tingin ng mga tao kina Kim at Paulo. Para sa marami, sila yung tambalang may natural na chemistry at maturity. Hindi pilit ang sweetness nila sa paningin ng fans. Kaya naman, bawat kilos nila ay binibigyan ng kahulugan. Kahit simpleng tinginan o pag-aasaran lang, nagiging malaking balita agad online.
Kung iisipin, posible ring nakakapagod para kina Kim at Paulo ang ganitong sitwasyon. Bilang celebrities, halos lahat ng galaw nila ay sinusuri. Kapag sweet sila, may pressure na maging official. Kapag tahimik sila, may issue agad na may problema. Kapag may hindi sila napagbigyan na expectation ng fans, may mga nalulungkot o nag-overthink. Ibig sabihin, hindi madaling balansehin ang personal na buhay at public image lalo na kapag milyon-milyong tao ang invested sa inyo. Tungkol naman kay Paulo, kung totoo mang nalungkot siya, napaka-normal lang yon. Kilala si Paulo bilang seryoso, tahimik, at hindi masyadong showy pagdating sa emosyon. Kaya kapag may napapansin ang fans na kakaiba sa mood niya, mas lalong lumalalim ang speculation. Pero sa kabilang banda, maaari rin namang napapagod lang siya sa pressure at intriga na paulit-ulit na inuugnay sa kanila ni Kim. Minsan kasi, kahit wala pang malinaw na kumpirmasyon, napakalaki na agad ng expectations ng publiko. Si Kim naman ay kilala bilang positibo at masayahin kahit maraming pinagdaanan sa buhay. Kaya siguro maraming fans ang humahanga sa kanya dahil marunong siyang magdala ng sarili sa gitna ng intriga at pressure. Kapag pinagsama mo ang personality nila ni Paulo, isang tahimik at mysterious at isang cheerful at warm, talagang nakakabuo sila ng kakaibang dynamics na gustong-gusto ng audience. Isa rin sa tingin kong mahalagang pag-usapan dito ay ang culture ng fandom sa Pilipinas. Kapag minahal ng tao ang isang love team, gusto nilang makita itong magtagal hanggang totoong buhay. Minsan, umaabot sa punto na parang may sariling timeline ang fans para sa relasyon ng mga artista na dapat magkaaminan, maging official, magpakasal at magkaroon ng happy ending. Pero sa realidad, tao rin sina Kim at Paulo. May sarili silang pacing, priorities at personal decisions na hindi dapat dinidiktahan ng pressure ng publiko. At kung wedding plans man talaga ang pinag-usapan, malaking bagay iyon sa buhay ng kahit sino. Hindi iyon basta-bastang desisyon lang. Kailangan ng emotional readiness, teaming, stability, at mutual understanding. Kaya kung may naging barrier man, hindi ibig sabihin noon na wala ng pagmamahal o hindi na maganda ang samahan. Minsan, may mga bagay lang talaga na kailangang pagdaanan muna bago dumating sa seryosong commitment. Napapansin ko rin na marami talagang fans ang protective kina Kim at Paulo. Ayaw nilang masaktan ang dalawa, kaya bawat balita ay sinusuri nila. Ang maganda naman, karamihan sa supporters ay gusto lang makita na masaya at successful sila, mapa-career man o personal life. At sa panahon ngayon na maraming relasyon sa showbiz ang mabilis mabuo at mabilis ding mawala, siguro mas na-appreciate ng tao ang tahimik at unti-unting pagbuo ng koneksyon. Sa huli, ang pinakamahalaga pa rin ay ang katotohanan at kaligayahan ni Kim at Paulo bilang mga tao, hindi lang bilang love team. Maaring maraming haka-haka, maraming assumptions, at maraming gustong mangyari ang fans, pero sila pa rin ang mas nakakaalam ng tunay na estado ng kanilang relasyon at emosyon. At kung may lungkot man o pagsubok ngayon, hindi ibig sabihin noon ay katapusan na agad. Minsan, ang mga ganitong sitwasyon pa nga ang mas nagpapatibay ng samahan at nagpapakita kung sino talaga ang handang manatili sa buhay mo kahit maraming pressure sa paligid. Marami pang pwedeng maidagdag sa usaping ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino dahil hindi lang ito simpleng showbiz rumor para sa fans. Para sa marami, simbolo rin sila ng mature at natural na tambalan na bihira ng makita ngayon sa industriya. Kaya bawat balita tungkol sa kanila ay may emotional impact talaga sa supporters. Isa sa pwedeng tingnan dito ay kung paano nabuo ang matinding attachment ng publiko sa Kim Pao. Hindi kasi sila agad ipinilit bilang typical love team na puro scripted sweetness. Unti-unting nahulog ang loob ng fans sa chemistry nila dahil parang effortless at totoo ang interactions nila. Kaya mas malalim ang investment ng supporters dahil pakiramdam nila may authenticity sa samahan ni Kim at Paulo. Dagdag pa rito, may malaking epekto rin ng social media sa paglala o pag-init ng ganitong balita. Isang simpleng post, facial expression, o interview answer lang ay pwede nang gawing malaking issue online. Minsan, nadadagdagan pa ng sariling interpretation ng netizens, kaya lumalayo na sa totoong kwento. Dahil dito, mas nagiging emotional roller coaster para sa fans ang bawat update tungkol sa dalawa. Isa ring interesting na punto ay kung paano hinaharap ni Kim at Paulo ang pressure ng kasikatan. Si Kim, matagal nang sanay sa intriga at public attention dahil bata pa lang ay nasa spotlight na siya. Marami na rin siyang pinagdaanan, kaya makikita mong marunong siyang maging composed at positive sa harap ng kontrobersya.
Si Paulo naman ay kilala sa pagiging private at low-key. Hindi siya masyadong maingay pagdating sa personal life, kaya mas lalong nagiging curious ang publiko sa tunay niyang nararamdaman. Kung pag-uusapan naman ang wedding plans, natural lang na maraming kinikilig at na-excite sa ideyang iyon dahil sa closeness nila. Pero minsan nakakalimutan ng tao na ang kasal ay hindi simpleng fairy tale ending lang. Napakalaking commitment niyan, emotionally, mentally, at kahit professionally, lalo na para sa mga artista na parehong busy at exposed sa publiko. Kaya kung may hadlang man o delay, hindi agad ibig sabihin na may problema na sa relasyon. Maari ring teaming, priorities, o simpleng pag-iingat lang sa kanilang pribadong buhay. Mahalaga rin sigurong mapansin na kahit maraming intriga, nananatiling malakas ang suporta sa Kim Pao. Ibig sabihin, hindi lang puro kilig ang nakikita ng fans, kundi pati respeto at genuine connection. At yun siguro ang dahilan kung bakit maraming tao ang patuloy na sumusubaybay sa kanila dahil may sense of sincerity na bihira sa showbiz pairings. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita lang kung gaano kalakas ang impluensya ni na Kim at Paulo sa fans at entertainment world. Ngunit higit sa lahat, magandang paalala rin ito na sa likod ng kilig at headlines ay may dalawang totoong tao ring may sariling emosyon, pagod, pangarap at personal na desisyon na dapat igalang ng publiko.